Imbis na ang i-celebrate is yung kapanganakan ni Rizal, ang sine-celebrate yung pagkamatay niya. Bakit gano'n? Oh, interesting. It 'No? was a monumental event. It's a sad event pero ayun nga, it's something na nag-mark sa history natin. Yun daw yung naging mitsa ng ano, ng revolusyon, yung pagkamatay ni Rizal, 'di ba, sabi nila. Ang Mhm. nangyari daw nun is nag-start yung usap-usapan ng revolution, ng katipunan, the same day na pinatapon si Rizal sa dapitan. Pero nasa dapitan siya, ta's pinuntahan siya ng isa sa mga member ng katipunan, kasama yung kapatid niya, si Narcisa. Tapos tinanong siya kung susuportahan niya yung katipunan. Eh, si Rizal, pacifist 'to, ayaw niya sana. Tinalikuran niya nga daw yung katipunan. Kasi ayaw niya ng dahas. Ang gusto niya talaga is, sabi nung kapatid niya, ang sabi daw ni Rizal is, ang gusto daw ni Rizal is the change should come from sa mga namumuno, sa mga leaders. Hindi sa mga tao. Ang weird nung na yun, nung thinking na yun, kasi 'di ba sinasabi nila na the change should start within you, within an individual. Mas dapat daw mag-iba yung pamamalakad ng mga namamahala para mas mapabuti yung buhay ng mga Indio. Tingin nyo ba mas makakabuti kaya sa atin kung nagstay tayo sa Spanish colonial, maging Spanish pa rin tayo? Pero ngayon parang yung influence sa atin ng mga Spaniards, andyan pa rin, di ba? Like most of us, di ba, in terms of religion. Siguro parang yung difference, it's not that much. Kasi like culturally, andun Kasi ikaw ba naman sakupin ng 300 years, di ba? Yes. 300 plus years. So sa tingin ko, parang kung under rule pa rin tayo ng Spain, yung culture walang masyadong difference. Parang naging modern lang tayo. Modern napunta lang tayo sa modern settings. Oo, kasi parang marami akong mga narinig niyan noon na siguro kung yung sinasabi ng iba na siguro kung under pa rin tayo ng kung hindi tayo lumaya sa Spain, siguro mas progresibo na sana yung natin, yung bansa, yung Pilipinas. Kasi syempre European country, so kung under ka ng European country, ang iniisip ng mga tao baka parang maging tayo, mini Spain. Right? 'Di ba? Parang Kayo ba, tingin nyo gano'n ang mangyayari? Kasi sa ibang saan ba 'yun? Sa Singapore, 'di ba? Matagal siyang under colonial regime, right? Pero ngayon, okay na yung Singapore. Parang same lang din ang sinasabi nila sa mga Americans. So what if under American rule na lang tayo, di ba? Or I'm Hindi not ba? sure kung may Hindi ba tayo nagsabi yan sa under Japan. American rule ngayon? Hindi ba? Hindi naman. May sarili tayong government pa rin naman talaga. Meron nga pala, meron. Ah, Hindi pala tayo US under specifically. under China yata tayo, no? Under China. Actually, we're transitioning there na, di ba? Na maging province, no? Province. Ayaw natin ayaw natin maging province ng Spain or ng province ng US. China tayo. May mga pro-China propagandist, di ba? Oo, ang dami. Kaya ewan ko, ano ba, mahal mo ba talaga ang Pilipinas or sawa ka na ba sa Pilipinas kaya mas gusto mo na maging under na lang tayo ng ibang bansa, 'di ba? Yung mga gano'n, parang pinagwawalang bahala nila yung sakripisyo ng ating mga bayani na katulad ni Jose Rizal. 'Di ba, binalik ko pa rin do'n. Regarding Rizal, gusto lang nito talaga na I think gusto lang nito talaga na maging parang western type siguro yung pamamalakad sa Pilipinas at that time. Kasi may mga nagsasabi rin na historians about na gano'n, 'di ba? Na ayaw niya naman talagang lumaya yung Pilipinas daw sa mga sa mga Spaniards. Ang gusto niya lang is parang maging equal yung turing sa mga Pilipino saka sa mga citizen ng Spain. So parang okay, under tayo ng Spain, pero hindi tayo Indio, which is different sa mindset ng kagalang-galangan, ano yung KKK? Kagalang-galangan, kataas-taasang Kapit-kapitanan. katipunan.
Nakalimutan ko na yan. Oo. Kagalang-galangan, kataas-taasang katipunan na ang gusto nila is makalaya ang Pilipinas sa colonial regime ng Spain. Mm. So, so ibig ba sabihin si Rizal ang isa sa mga ano talaga, no? Isa sa mga pinaka-progresibong thinkers sa Pilipinas. Yeah. Kung nabubuhay siya ngayon, baka ano yan, na-labelan na siya as woke. Yan. Hindi, pakiramdam ko ano to. Kung buhay to si Rizal ngayon, baka podcaster din to. Tas maraming chicks. Yung mga podcaster na maraming chicks. Yan. Ganyan yan sigurado. Yeah. Ano yun eh? Pero malamang na-bash talaga yan. Kasi if you come to think of it, kasi ano eh, like, na-observe nyo parang more on nasa conservative type tayo. On, di ba? Nasa realm tayo ng conservatism, di ba? Ganun, di ba na-observe nyo? More on right-wingers Yes. sa mga tao dito, no? Oo. Ano eh, actually, siguro, hindi far, Hindi far right. hindi far right. Kasi, ano eh, marami pa rin sa atin sa Pilipinas na ang pag-iisip is liberal eh. Liberal ang pag-iisip ng iba. Which is, especially sa mga kabataan ngayon, mas nagkakaroon na ng maraming liberal thinkers. Doon nag-alala yung nanay niya sa kanya na parang nalalayo nung habang nag-aaral si Rizal sa Paris. Pakiramdam ng nanay niya si Madam Teodora na nalalayo si Rizal dun sa pagiging sa religion, sa Diyos. Kasi sobrang 'di ba? Parang nagiging agnostic daw yata siya nung nandoon siya sa Paris kasi dito daw sa Pilipinas, sabi niya sa isa sa mga sulat niya doon sa nanay niya na sa Pilipinas ang laging pinag-uusapan sa daan or ng mga tao is yung about religion, mga praile, mga ganyan. Pero doon sa Europe, ang mga pinag-uusapan lagi, kahit ng mga ordinaryong tao, is yung about science, mathematics, Art. ganyan. Tsaka art. Saka art. Kaya baka siguro na-culture shock siya na, bakit etong ganito, hindi to pwede sa Pilipinas? 'Di ba? Parang, rin naman tayo, under din naman tayo ng European, regime, which is Spain. Pero bakit hindi ganito sa Pilipinas? Siguro, opinion ko lang to. Siguro doon nabuo sa isip niya na, instead na kumawala tayo sa Spain, i-take advantage natin yung progress ng European country, European culture na i-adapt ng Pilipinas para mas umangat yung pag-iisip ng mga Pilipino. Kasi parang pakiramdam niya na brain rot yung mga Pilipino sa puro relihiyon, puro pamahiin, puro superstitions. Sabi rin nila ng ibang historians, ang mga nagpakalat ng mga pamahiin sa Pilipinas is mga mga praile din, panakot para sumunod ang mga Pilipino sa kanila. So siguro yun yung nasa isip niya na itong mga praile na to, lagi lang tinatakot yung mga Pilipino para ginagamit ang relihiyon para sumunod ang mga tao sa kanila. Oo, kasi di ba at that time, age of colonizers or colonialism, di ba? Tingin ko parang mag-harvest lang sila sa atin, yung mga natural resources natin. These colonizers, they will leave us dry of resources. Yun naman talaga yung di ba? Yun Diba? naman talaga yung point, di ba, nung pagpunta ni Magellan dito. Naghahanap ng spices. Kaya nga. So parang nagtuloy-tuloy siya. Parang ganun din. Parang more on magiging slave lang tayo sa kanila. Di ba? Kasi di natin alam kung mag-evolve ang yung thinking ng mga Spanish at that time, di ba? Siguro may ibang model diyan, di ba? Like sa Indonesia, di ba, under European rule din sila. I'm not sure kung Dutch ba or something. Even Singapore and Hong Kong din, alam ko. Di ba? Yep. Pero ayun nga, pag alis ng mga European rulers, okay sila siguro except for Indonesia. Naangatan na yata tayo ng Indonesia sa ekonomiya actually. Oo, kasi Vietnam naangatan na rin tayo ng Vietnam sa economy Dati parang sinasabi nila na hindi tayo maangatan ng mga yan sa Southeast Asia pagdating sa economy. Pero dyan sa tanong mo pala siya kasi yan Di ba may quote dyan si Manuel Quezon? Sabi niya dati, I would rather have a government run like hell by Filipinos than
the government run like heaven by Americans. Ayun yung quote niya dyan, di ba? Parang yung tanong mo, ano mag-spark din siya ng debate no? Parang ano ba yung mas tama talaga, di ba? Ngayon government natin is run like hell, di ba? Parang maniniwala ka pa ba kay Manuel Quezon sa mga Parang nangyayari ngayon? Parang gusto mo maniwala sa kanya. Parang gusto mo makisama dun sa pagiging patriot ni Manuel L. Quezon. Mhm. Pero pag tinignan mo naman ang gobyerno ng Pilipinas ngayon, putya, kaya ang dami nga nagma-migrate na ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa kasi pagod na dito sa Pilipinas, alam nilang walang progreso dito Kita mo si Tom, nag-migrate na sa US. Ikaw ba? Tingin mo ba mas better, Tom, na under pa rin tayo ng Spanish colony? Spain. Same case with different countries na pinuntahan din ng Spain like Brazil. So eventually they went on their own, 'di ba? Kaya sila merong Brazil. I believe yung Argentina. Ano din yan ng ng Portugal naman. It really depends kasi di naman natin malalaman talaga yan kung tayo pa rin yung yung parang let's say Spain pa din. Kasi kung wala tayong identity na as far Ngayon as parang wala naman din tayo identity ngayon But anyway, sige go, sorry. pero as far as economy is concerned, parang dun sa America din like history ng America. Kung ano yung America today. Kasi di ba pumunta lang naman sila dito. Mga Europeans. Yes. Colonize nila yung mga Native Americans dito. So that could be the same question as paano kung yung mga Native American na lang din. Pero sa akin siguro, sa tingin ko mas maganda na na wala talagang foreigners na na lang tayo na parang yung mga culture, na haluan ng culture. Hindi lang naman Spain, pati US, pati Japanese. Sana tayo mga mestizos and conyos, no? Conyos of Manila. Kasi tayo meron tayong pre, parang 'di ba sa mga black meron silang di ba may mga N-word. Tayo mga Indio, may I-word. I-word. sa atin lang tayo lang magtatawagan. Yo, Indio, Yo, Indio. My fellow Indio. What's up, Indio? Good day. Okay. Hindi. Sa akin, baka nagkakaroon kasi ng impression yung mga viewers natin na baka I'm all for us being, na nagstay sana tayo na colonize. Pero, ako, mas okay pa rin sa akin yung nakalaya tayo sa Spain, of course. Kasi, yung mga nagsasabi na gano'n na siguro mas maganda kung sa Spain na lang yung natin, is kasi, siguro nasisilaw sila doon sa progreso ng mga European compared to us. Ito yung mahirap sa Pilipinas Kaya ang hirap ng progress natin. Archipelago kasi ang Pilipinas. Which means, merong landmass na Luzon, di ba? Malaki. Tapos Visayas, puro isla. Tapos isang landmass ulit ng Mindanao. Yung mga tao sa Pilipinas, hindi ma-unite. Kasi even yung mga taga-Luzon, yung mga Tagalog, ang tingin ng mga Visayas or sa mga Visayan is masyadong mayayabang, masyadong, alam mo yun, maangas. Right? May sila tinatawag na Imperial Manila, di ba? Oo, right, exactly. Kahit yung mga kahit naman yung mga Tagalog, di ba? Yung ibang tingin sa mga taga Bisaya or taga Mindanao, meron din silang prejudice. Hindi man ganun kalaki kasi pare-parehas naman tayong mga Pilipino. Pero meron pa ring prejudice na taga Mindanao, taga Bisaya, ganyan. Kumbaga parang minsan dahil hiwa-hiwala yung mga isla natin, mas nagiging racist pa tayo minsan sa natin, sa iba't ibang natin, kapwa Pilipino. Kung iisang landmass lang tayo, like let's say yung Brazil, right? Sabi mo Tom na colonized din ng Spain before, right? Mas madali silang i-unite or mas madaling mag-unite yung Brazil in one kasi sila one landmass lang din naman ng Brazil Hindi naman sila katulad ng Pilipinas na isla-isla Kaya nahihirapan din ng gobyerno na abutin ang lahat ng mga tao is because maraming isla na may mga nakatira or maraming nakatira pero hindi naaabot ng gobyerno. Meron dong gobyerno pero hindi nabibigyan ng sapat na public service.
Kasi ito si Rizal, national hero natin pero ganun yung ano niya, yung thinking niya, 'di ba? Hindi mo alam kung mag-a-agree ka kay Rizal o hindi. Kasi itong tao na 'to matalino 'to, and nag-aral 'to sa Europe, eh. But that doesn't necessarily mean na perpekto lahat ng ano niya, lahat ng naiisip niya para sa Pilipinas. Meron siyang matatawag nating ano, patriotism sa sarili niya. Gusto niyang mapabuti ang Pilipinas. However, that doesn't mean na gusto niya na umalis yung mga Spaniards dito. So, dapat ba ang national hero natin si Andres Bonifacio? Kasi si Andres Bonifacio talaga is patay kung patay. Basta Pilipinas tayo. That's a good question kasi ano din ako eh. Alam mo yun, like yung emotionally parang gusto ko yung kay ano eh, kay Andres Bonifacio, 'di ba? The guy was like the bravest figure na una nating nakilala as we grow up, 'di ba? Kasi nga sabi nga nila mga bata tayo, 'di ba? Andres Bonifacio, atapang na tao, ganyan. Ganyan yung branding niya eh. Pero yun nga, I still prefer that pacifist like way or thinking ni Rizal. Kasi nga yung revolution ano eh, nag-cause siya ng ano, ang bloodshed, of course, violence, ang daming namatay, 'di ba? Siguro i-compare ko na lang din 'to sa ano, sa ginawa din ng Thailand. Kasi may nabasa ako sa Reddit and other websites din. Although, ang perspective naman ng ibang tao doon, nainggit sila sa atin, sa history ng ibang brothers nila sa Southeast Asia, na buti pa yung mga ancestors nyo talagang lumaban sa mga invaders. Ang tingin daw kasi nila sa mga hari nila, parang nag-adapt lang nag-adapt sa mga invaders. Walang mga, let's say, significant na revolutions nung sa time nila. I'm not sure about the accuracy of this. Based lang din to sa mga statements na nabasa ko from the Thai people. So, yun nga. If you think of it, maybe that's the smartest way of doing it, di ba? Avoid the bloodshed. Kasi mas pipiliin mo yung, kung ikaw yung leader mas pipiliin mo yung buhay ng nasasakupan mo, di ba? Kaysa i-sacrifice yung mga yon. So sabihin na natin mawawala yung identity nyo as a nation. Pero what makes that identity is yung people eh. Ang mahalaga buhay sila. So ayun lang yung thinking ko dyan Kaya nung na-bring up mo tong pagiging pacifist na Rizal na na-relate ko doon. So maybe kung nag-adapt lang din tayo nag-adapt, yun na siguro yun. Pero ayun nga, kasi hindi naman tayo nabuhay sa panahon na yun. Yung na-experience nilang let's say violence or Pressure. 'di ba, oppression. Siguro kahit ako, 'di ba, talagang papalag ka, 'di ba? Siguro there's another way of thinking lang din na kung mas naging level-headed or if we were more smarter at that time, baka mas na-avoid yung bloodshed, 'di ba? And who knows? Kasi at that time, nakatulong din kay Rizal yung pagiging mayaman niya eh. Isa sa mga mayaman na pamilya during that time. Una siyang pag-travel, 'di ba, sa mga Pilipino, sa mga civilized na Filipino ng mga panahon na yon. So yung knowledge na nakuha niya abroad, 'di ba? Ayun ang gusto niya sanang mangyari din sa atin. So siya din yung kung if ever nabuhay si Rizal, siya din yung mag-lead us into that path, ng ibang different path, hindi yung bloodshed. So ayun lang din sana. So pero yun nga, maybe ayun talaga yung destiny ng bansa natin. So yun, dito na tayo. Hindi kasi nawalan daw ng gana si Rizal sa buhay nung pinatapon siya sa dapitan. Pero nag-practice siya ng pagiging doktor sa dapitan yata, I think. UST Tapos yata yun. meron siyang school or what sa dapitan at that time. Let's say nabuhay ulit si Rizal coming from the Spanish colony. Tapos nabuhay siya. Pagising niya, ibang-iba na yung Pilipinas. Do you guys think that he will be proud of what the Philippines has become? Siguro kung makakabasa ng dyaryo yun or let's say may social media siya, sa tingin ko hindi. Mapapamura lang yata siya. Bakit? Bakit sa tingin mo? I guess because of corruption. Tama ka nga, hindi tayo united, no? Regardless of kung archipelago ba tayo or whatnot. Sa hirap din ng buhay din. Kaya siguro nagagawa ng mga tao ang
let's say, hindi magandang gawain. Siguro kahit malaman niya yun sa PhilHealth, di naman niya magugustuhan din yun eh. Parang kahit siguro mawawala ka rin ng gana talaga eh. Para sa akin, natin hindi siya magiging masaya. Ako sa tingin ko, yeah, siguro may let's say buhay si Rizal no, time machine siya sa present time. Sorry, naisip ko na naman yung usapan natin last time na ano eh. What if may Time machine. nag-time machine siya? No? Si God. Anyway. Kasi ito, kung version ni meme Rizal, nun eh. siya nag-time machine. Ano Diba? naman yun? Nag-time machine si yung ano ba yun? Yung Terminator. May meme nun eh. Oo. Di ako makafocus sa sagot ko dahil sa mga pinagsasabi niya. Anyway, ayun nga. So, sa tingin ko, magiging conflicted siya, pero at the same time, proud pa rin sa akin, Sid. Kasi ano eh, like, kung ang goal is to have our own form of, let's say, government, independent from, diba, from other nations, diba, freedom, basically. So, ayun, matutuwa siya kasi, ano na tayo, okay? Hindi na tayo oppressed ng ibang lahi, diba? So, sa tingin ko, proud siya sa part na yun. Pero 'di ba sabi niya rin nako, mababa siya dito eh kasi or tayo, 'di ba sabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan, 'di ba? Bayan. So sa mga makikita niya sa youth, ano ba? Siguro may part na no, disappointed siya ganun. Kasi may nasabi rin siya about ano eh, coach niya sa sarili nating wika, 'di ba? Ang di magmahal sa sariling wika. So Ay mas malansa pa sa ano. 'di ba? So siguro sa atin kasi yung nature ng job natin required yung 'di ba lengguaheng English. So sa iba kasi ngayon bata pa lang nag-i-English na eh. Mas ano pa eh minsan mas magaling pa sa atin mag-i-English eh bata pa lang. Hindi, yung iba kasing magulang, inaano nila na strictly, Cocomelon. ang tinuturo lang talaga is English. Hindi tinuturuan ng Tagalog. So yun, so on the patriotism side ng mga youth baka baka maging disgusted siya sa pag nakita niya. Pero at the same time like nasabi nga natin 'di ba, may progressive to si Rizal. Eh. So baka mag-adapt na lang din siya, 'di ba? Siguro siguro pag let's say yun nga, hindi time travel, siguro nung binaril siya sa dapitan, 'di ba? Tapos biglang nagising siya, nandito siya sa modern times ng Pilipinas. Yes. Parang Pakiramdam ko iisipin niya is under pa rin tayo ng colonial regime eh. Sa isip ko lang kung halimbawa magising siya let's say sa BGC, makita niyo yung mga building and mababaliw siya sigurado. Pero I'm pretty sure kung makagkaroon siya ng mga context sa iba't ibang bagay, mararamdaman niya or siguro iisipin niya na under ba tayo ng ibang bansa pa rin or under ba tayo ng ng Amerika or under ba tayo ng Spanya pa rin? Kasi we've come a long way kahit nasabihin na nating wala tayo doon sa level ng mga ng mga European countries and Western countries. We've come a long way from being an Indio. Yeah. Marami pa ring hindi ganon ang edukasyon sa Pilipinas. Yes. Pero if you really think about it, malayo na narating naman ng Pilipinas compared before. Diba? Mm-hmm. Na hindi lang pagsasaka, hindi lang siguro madi-disappoint lang si Rizal pagdating doon sa doon sa mga tradisyon na nakikita niya before na ginagamit ng mga pare, mga praile para kontrolin ang mga Pilipino na hanggang ngayon na-adapt natin eh. Like for example, siguro yung isa sa mga pinakamalaki is yung sa Nazareno. I'm not saying anything against yung fiesta ng Nazareno Pero kasi 'di ba, it's all about religion, lahat ng tao pumupunta doon and nakikihatak doon sa sa Nazareno, sa Black Nazarene. Pero if siguro tignan ni Rizal yun or makita ni Rizal yun, siguro madi-disappoint siya kasi kala ko progressive na tong Pilipinas. Ito na nga, ang dami ng building, ang dami ng Pero bakit ang pinagkakaabalahan pa rin ng mga tao ay relihiyon? Or bakit ang pinagkakaabalahan pa rin ng mga tao ay mga maliliit na bagay? Bakit hindi katulad nung nasa Europa ako na ang mga pinag-uusapan lagi is all about science and mathematics? Siguro doon siya madi-disappoint kung mabuhay bigla si Rizal ngayon, di ba? Ewan ko, baka ma-addict din to sa social media pakiramdam ko si Rizal Ano to, di ba? Parang mahilig to sa mga bagong bagay na pwede niya matutunan. Freemason siya, di ba? Yes, Freemason si Rizal. Oh.
Pero yun lang, syempre, again, baka kasi tingin ng mga tao or nawawala na sa isip ng mga tao yung history niya mismo sa Pilipinas. Nakakalimutan na natin yung mga bayani natin. Kilala na lang ng mga tao yung mga bayani natin through the holidays. No? Kaya nga ngayon, 'di ba, ang daming nalilito. Yung Rizal Day, akala nila birthday ni Rizal. Pero ang totoo, yun yung date ng pagkamatay niya. Kasi yun yung nakakalungkot 'di ba? Na simula bata ka, tinuturo na sa'yo yung buhay ni Rizal. Simula elementary ka, alam mo na yan. Pero ngayon, parang nakakalimutan na natin yung contribution niya sa Pilipinas. Ang alam na lang kay Rizal sa mga bayani is holiday, double pay, long Double pay. weekend. Yun na lang lagi 'di ba? Nakakalimutan na natin na kaya yan sila naging part ng history is malaki yung contribution niya sa Pilipinas, sa growth ng Pilipinas. Wala tayo ngayon dito na ganito, na nagpa-podcast or malaya tayo gawin kung ano yung gusto natin or i-pursue kung ano yung gusto natin kung hindi dahil sa mga sacrifices ng mga bayani, especially ni Rizal. Kasi ginawa na nga lang daw siyang scapegoat sabi ng pamilya ni Rizal Ginawa lang siyang muka ng revolusyon kahit hindi naman talaga siya pabor sa violent revolution. Kasi even his sister, isa sa mga kapatid niya, si Narcisa, sinasabi si Rizal daw is parang victim ng mga circumstances kasi parang siya yung ginawa ng katipunan na poster boy under his name para simulan yung revolution. Dati yung mga katipunero daw lumapit kay Pasiano sa Maynila para tumulong daw si Pasiano sa katipunan. Kasi meron na daw pag-aalsa sa Cavite, ganyan. Pero sabi ni Pasiano, meron ba kayong mga rifles? Meron ba kayong mga baril? Anong ilalaban nyo? Itak o kamao? Mga ganyan. Parang tayong mga Pilipino nung time na yun, siguro sa isip niya is wala tayong laban sa mga sa mga Spaniards kasi wala naman tayong mga armas. Pero dahil sa galing ng mga ibang bayani natin like Andres Bonifacio, si General Luna, 'di ba? Nakita naman natin sa General Luna, 'di ba? Ang dami niyang laban na ipinanalo para sa Pilipinas that time. Yeah. Kahit na kulang tayo sa resources pagdating sa warfare, if there's a will, there's a way talaga. Kasi 'di ba? Ayan, again, i-relate ko na naman sa modern times. Regarding the conflict with China, lagi nilang sinasabi na, malaking yung China, ang hirap kalabanin. Mapupulbos lang ang Pilipinas kapag nilabanan natin ang China. Bakit noon nagawa ng I mean, I know na merong mga modern missiles or modern techs na yung mga superpowers ng mundo. But still, I think as long as meron drive yung mga Pilipino para ipagtanggol yung Pilipinas, maraming casualties pero may paglalaban ng Pilipinas. Kaya nga ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? Yung tawag dito yung significance talaga ng existence ni Rizal talagang it taught us to be let's say bukod sa pagiging patriotic, 'di ba, yung halaga nga ng pagiging rational or pagiging pacifist, 'di ba? Parang hindi naman lahat ng bagay na nare-resolve lang ng violence, 'di ba? Naisip ko lang din kasi yung tanong mo kanina, 'di ba? If nabubuhay si Rizal ngayon, to confuse our listeners pa, ginamit natin yung time machine na 'di ba? Na argument. Kasi pag sinabi mong time machine, kasi yung mga causality ng bagay-bagay, 'di ba? 'Di ba siya ang may ng revolution, 'di ba? Sabi mo nga. So, yung mga nangyari dito, ripple effect din to ng mga nangyari dati, ba? Hindi, yung sa akin kasi, iba, hindi time machine kung nabuhay siya. Reincarnation, namatay siya, tapos binaril pa rin siya. Nabuhay siya sa present time. Oo. Pero pag dilat niya, akala niya patay na siya, pero nandito siya sa modern day Philippines. Tapos may stuck siya sa traffic. Alam ko, binabaha siya. Pwede din. Pagising niya, nandun siya sa Kamanaba. Puta, bumabagyo. Pero ayun nga, kung na-reincarnate siya as Filipino, tingin mo masaya siya? Malay mo, si Kibuloy pala. Ganda nun, Si Rizal. Butik na.
The time I got reincarnated as a Filipino. Isusulat niya Malay rin mo. sa... Hindi, malay mo, di ba? Malay mo, si Kibuloy pala. Reincarnation pala ni Rizal si Kibuloy. Well, hindi natin alam. Tayo ng ano, Like, no, tayo nagkaroon ng siya ng sariling religion. Diba? Oh. Hindi, imposible kasi ano nga siya, Freemason nga siya. Pero yung peak potential na siguro sa modern time, pwede siyang maging presidente or one of the best political strategies. Baka makatulong siya sa conflict natin against China. Yeah, if ever. Yun. Hindi ko lang At the alam same Kasi time, baka mag-migrate lang din to sa Baka mag-migrate lang din to sa Europe si Rizal. ay tsaka siya, di ba? May lahi silang Chinese, di ba? Chinoy din. Oo. Sinasabi ko lang na baka mag-migrate siya sa Europe. Kasi kung wala na yung pamilya niya dito, so theoretical lang naman to, di ba? Thinking exercise. Wala na yung pamilya niya dito, siya na lang ang nabubuhay kasi bigla lang siya na-reincarnate for some reason, hindi niya rin alam kung bakit. With the knowledge na meron siya sa medisina, baka naman mag-migrate lang din to sa Europe kasi wala naman na akong babalik sa Pilipinas. Ang trip ko naman is mga puti na babae. Nandun yung mga chicks na white chicks eh. So, ngayon accessible na rin yung pagiging yung pagpunta sa ibang bansa, hindi na ako mahihirapan, hindi na ako magbabarko, wala na. Isang flight lang, okay na. Andun na ako. Iwan ko na yung Pilipinas eh. Man-chicks na lang ako dito kasi hindi ako nakapangasawa eh. Si Josephine Bracken, tutol yung pamilya ko sa kanya eh. So, maghanap na lang ako ibang European girls. Ganun siguro. So parang kumbaga sa multiverse, ayun ang variant na naisip ni said, sa akin as president or Variant. politician na matalino. Sa kanya, hipster variant ni Rizal. multiple pala to ni Rizal. Ano bang naisip mo iba pang variant or pwedeng cut ni Rizal? Kung mabuhay siya. Kung nag-time travel siya. Time travel na lang ako kasi mas maganda yung parang mas maganda yung time travel. For me magiging maganda rin siyang leader. Politiko So, din. politiko din. Paano nga kung nabuhay siya, di siya na binaril sa Luneta, di ba? So sabihin natin nakaligtas siya sa mga Spanish. Makakaligtas kaya siya kay Emilio Aguinaldo. Ay, ganda nga take yun. Issue din na. Di ba meron yung di ba? Pinapatay Hindi niya kasi kasi si Bonifacio, I'm sure magi-giveaway yan kay Rizal. Na hindi, sige, dapat talaga si Rizal. Ganun ang mangyayari dyan, pakiramdam ko. Dapat talaga si Rizal ang mamuno sa atin, ganyan. Kasi idol 'di ba ni Andres, si Rizal. Yan. Si Rizal ang isa sa mga naging inspirasyon niya para pamunuan ng Katipunan. So for sure, kung buhay si Rizal at susuporta naman siya sa Katipunan, siguro ipupush siya ni Andres Bonifacio na siya ang mamuno. Kay Aguinaldo naman, ewan ko lang, depende. Grabe pala Sid. Parang kung nabuhay nga si Rizal, that could be our best duo, di ba? Parang Jordan Pippen, Rizal with the brains and di ba? Tapos si Shaq and Kobe, Andres with the muscles, di ba? Shaq and Kobe, Steph and KD, no? Grabe talagang history sa atin, no? Parang ang daming what ifs na hindi, naman eh. Kasi yung kapatid niya si Narcisa, actually while I'm checking out the life of Rizal, yung kapatid niya pala si Trinidad ba yun? Nabuhay pala hanggang 1945 ba? 40 something. 1940s, which is World War II na yun, 'di ba? So ang tagal pala ng ng lineage ni Rizal. Kung nung time noon, kung nabuhay siya, malamang hindi siya yung national hero natin, Siguro si Andres, no? Mahirap sabihin kasi 'di ba may ibang argument na ang nag-decide daw ng pagiging national hero ni Rizal is mga Americans, 'di ba? Tingin ko personally like naman talaga 'yon. Legit si Rizal talaga kasi yung intangibles na yung kamalayan ng mga Pilipino, 'di ba? So ayun yung in-elevate niya which is mas significant sa mga let's say mga bloodsheds, mga revolution, mga ganyan. So Rizal talaga for me. Ang hirap lang din balansehin ng kung kung sasabihin mo kung sino ang pinaka-impactful sa kalayaan ng Pilipinas from colonialism. Mahirap kasi si Rizal, sinasabi nila ang naging mitya ng 'di ba, ng revolution. Naging inspiration siya. Pero sinasabi ng pamilya, ng ibang family members ni Rizal,
ginawa siyang scapegoat. Kaya siya yung namatay, Kaya siya yung naging political figure. Binalit siya sa Luneta because of parang siya yung nag-incite ng revolution. Pero siya naman, ayaw niya naman talaga ng revolution Ginamit siya ng katipunan na muka ng revolution kahit siya ayaw niya. That can't be helped kasi naisip ko lang yung perspective ng family niya, which is understandable. Ayun yung perspective ng pamilyang nawalan ng anak. So, pwedeng, that's true. ayun talagang the reason that they came up with. Pero yung disposition kasi ni Rizal at that time, yun talaga lagi naman natin kailangan ng symbol. Until now, I don't know why, kailangan ng symbol na tao, na symbol of democracy, di ba? Sila Ninoy. Ganyan din sa ibang bansa. So, at that time, parang siya yung symbol talaga ng ng revolution na. So, ayun. So, ayun yung take ko dyan. Hindi ko alam kung tama yung term, parang superhero complex ba? Tama. Oo, sige. Oo, pwede yan. Pwede yung superhero complex. Parang mukha ng revolusyon, parang, di ba? We already have the 2020 hindsight nung mga nangyari noon na hindi, ang talagang mukha ng revolusyon is si Andres, pero nag-start yung idea of revolution kay Rizal dahil doon sa mga sulat niya sa mga No Limit Tangere at El Filibusterismo na sabi niya nga ayaw niya na sanang ma-publish, hindi niya na naisip na mapapublish pa yung libro na yon, gusto niya na lang sunugin, pero umabot na ipakalat sa mga Pilipino, so nagkaroon ng parang nagsilab siya ng fire deep inside the Filipinos that time. Kasi imagine parang kung babasahin mo yung El Filibusterismo sa No Limit Tangere, love story yun love story and revenge story. Kung titignan mo yung surface level, di ba? Pag binasa mo yun, revenge story, parang love story ni Maria Clara at ni Crisostomo Ibarra. Pero magaling ang comprehension ng mga Pilipino noon. Kasi na-interpret nila yung No Limit Tangere at El Filibusterismo as a criticism of the colonial Spanish regime dito sa Pilipinas. Siguro kung dito ngayon sa Pilipinas i-publish yun sa modern times, parang hindi ko alam kung may interpret ba ng mga tao as as a critic towards the government. Parang mga movie lang din nung nakaraan, 'di ba? May mga ganung movies. Ang parang ibig bang sabihin yung mga Indio noon is mas matatalino kaysa sa mga tao ngayon? 'Di ba binan pa yon yung libro niya ng mga praile dati, 'di ba? Yung mga nakabasa naintindihan. I guess yan marami ng distraction sa atin, like social media. Di kagaya noon, parang yun lang yung usap-usapan. We're on an oppression kasi on that time. So, gusto makalaya ng mga Pilipino. So, since yun lang din yung platform ni Rizal kung paano niya ihatid yung para sa nakakarami, yung paano sila dapat lumaya from that oppression. Siguro yun doon naka-focus yung attention ng Pilipino. This time, kung ma-publish man yun laban sa current administration yun, ang dami mo makakalaban. Like, mapapatay ka, ganyan. Or let's say, if a fake news, hindi credible. I guess marami ng distractions ngayon compared before. So malamang TikTokeris din si Rizal, no? Gagamitin ng mga trolls yung mga issue niya sa personal life, like yung sa mga babae, di ba? How credible that kasi ito na mababae naman pala to 'di ba ganun? Daming chicks ito kahit yung pinsan nito binibira nito parang ganun di ba? Binibira. Ang issue din sa atin is I think sa akin lang naman sa ibang mga Pilipino is hindi tayo ganun ka-objective parang hindi natin ma-separate yung let's say Rizal as a leader kunwari or politician and Rizal as di ba, as a lover boy, as a human, as a human. So yan naman yung potential niya as a good leader dito na overshadow ng mga kakulangan niya sa personal na buhay, di ba? Hindi natin siya nase-separate. That's the thing, parang ayaw niya rin naman mag-lead Gusto niya lang mag-criticize di ba? Parang like one of the intellectuals lang ang niya. Parang let's say branding niya, di ba? Di ba? Pero hindi naman siya naging leader di ba? Siguro nga takot kasi siya. Hindi naman siya takot kasi takot. parang kasi nagsulat siya ng Oo nga
Hindi, Sabi niya siguro nga, sorry, I'm go ahead. comparing it with ano, Andres Bonifacio, I'm comparing it with Andres Bonifacio versus dun sa nagpapasaring lang. So, gusto ko kaagad niya action kay Andres Bonifacio, while si Jose Rizal siguro, he would like to have na parang ma-woke yung Pinoy on that time. Ang gumawa talaga ng action nun, yung talagang So, nagrerevolusyon. yun, in relation nga dun sa argument na kung nabuhay nga siya ngayon. Kaya nasabi ko kung hindi presidente, baka political strategies. Kasi maybe not the leadership side of politics, but on, let's say, consultant, or let's say senator or congressman ba. More on the thinking side, not the, let's say mayor or governor, ganyan. Or baka ano lang siya, journalist, Oh, pwede. Pwede Pwede din journalist yun. din. Pwede yun, dahil journalist. no? Kasi sa akin, pakiramdam ko, mas ano siya eh. Baka mas maging journalist siya Or kaysa maging politiko eh. celebrity doctor, pwede rin, di ba? Oo, pwede din. Oo. Kasi Influencer. ano eh, parang hindi rin naman siya, as far as I know people can correct me on this. Kasi as far as I know, parang wala rin naman siyang inimply sa mga sinulat niya or even from the accounts of other people who knew him na gusto niyang pumasok sa politika eh or sa government eh. Ang gusto niya lang is mabago yung pamamalakad sa Pilipinas. Not necessarily siya yung umupo para mamalakad sa Pilipinas or isa sa mga mamalakad sa Pilipinas. Pero yun nga, kasi kung as a leader naman, kasi nasabi ko na rin to previous episode, that presidential seat naman it chooses someone na di natin masabing deserving, pero parang kung masasabi natin destined for that seat, di ba? Alam natin may botohan, diba? Pero sa mga pagkakatagpi-tagpi ng mga pangyayari na naluklok sila dyan. So, ayun. Pwede pa rin mangyari kay Rizal yan. Hindi ko alam kasi kung kilala pa talaga ng mga bata ngayon si Rizal eh. Kasi alam naman natin, 'di ba, pag nasa school tayo, may tuturo sa atin about sa mga bayani, kay Andres, kay Rizal. Tapos after nun, makakalimutan mo na yung tungkol sa kanila. Especially pag tumanda ka na, iniwan mo na yung academy or yung school. Diba? Oh, tama naman. Actually, yan, naging question ko rin yan, di ba? Kasi nung sa college life ko, parang, ano ba ang real life application ng pag-aaral sa buhay ni Rizal, di ba? Parang, wala naman. Parang, kung isipin mo din, di ba? So, sa akin kasi, it's, yung mga pinag-aaralan sa school, it's not really about, especially yung history. It's not really about real life application directly sa mga day-to-day sa mga day-to-day decisions and day-to-day activities na ginagawa mo sa araw-araw. Yung mga yan, especially yung history, ano mo yan? Context, saka basis mo yan sa mga pwede mong gawin in the future or sa mga pwedeng mangyari in the future. Naglo-look back ka sa history, pinag-aaralan mo yung history para hindi mo ulitin yung mga pagkakamali ng mga ibang tao noon na ginawa nila para mas maging better yung mga decision mo sa buhay ngayon para sa Pilipinas at para sa sarili mo, di ba? Hats off talaga ako dyan kay Rizal ever since kasi especially nung napunta ako sa National Museum di ba nakita mo rin yung Tom nung pumunta tayo doon? Tama tayo nun. Yeah. Yung mga art and mga ni Rizal. Medyo mabilis ako mapahanga ng mga artistic na tao. Tapos ito si Rizal, intellectual na artistic pa. Doktor pa. So, talagang icon ng Pilipinas. Homage lang namin to for Rizal kasi malapit na yung Rizal Day. Rizal Day, pagkamatay niya, na naging hudyat para magsimula na yung revolusyon ng mga Katipunero para labanan na sa gera para sa kalayaan ng Pilipinas. Panoorin natin sana yung movie. Ano ba ang title ng sen? Bayaning Third World. Bayaning Third World. Pero hindi, next time siguro, panoorin natin. Para babalikan din natin yung mga pinag-usapan natin dito, di ba?